Ito ang bagong Honda Beat version 3 at ang nasa harapan natin ngayon ay ang playful variant na color Pearl Nightfall Blue. Isa rin ito sa may magandang kulay sa mga bagong Honda Beat. Siguradong marami ang bibili sa color variant na ito. At sa video na ito pag-uusapan natin kung magkano nga ba ito, magkano ang down payment at ang installment price ito. At pag-uusapan na rin natin ang kanyang specs at ang kanyang features na siguradong magugustuhan mo. Nandito tayo ngayon sa Motor Trade Honda Centro Oriental, Pulangki, Albay at ito ang isa sa nare-request ninyong bagong Honda Beat, the playful variant color Pearl Nightfall Blue. Ang ganda ng paint job nito, napakakintab dahil glossy finish nga siya at dito bagay na bagay ang combination nitong color glossy black nitong visor sa color glossy blue. At ayun, meron pa itong mga edges. Ayun, diba? Napakalinis tingnan, para siyang naka-ceramic coating. At bagay na bagay ang design ng headlight nito sa kulay nito, very modern talaga. Anyway, naka-LED ng headlight nito kaya mas may liwanag na yan, mas kita mo ang daan lalo na sa gabi. Bukod pa doon, mas gumanda ang design ng headlight nito, mas modern. Sa mga turn signal lights naman nito, naka-bulb type pa rin. Kitang-kita ito dahil nakalagay ito sa taas ng kanyang headlight. Then meron itong decals na Beat dito sa harap at dito sa gilid bagay na bagay itong kanyang decals na Honda Beat, combination ng black, yellow and white. Pang millennial ang design kaya siguradong magugustuhan din ng mga kabataan. At ayan, color glossy black ang kanyang front fender, bumagay din sa kanyang forma. Dito naman sa gilid meron din itong decals na naka-highlights ang Beat and combination ng white, yellow, black and blue pa rin. Kung di mo trip ang decals na to, pwede mo naman bakbakin yan. At palitan mo na lang ng 3D emblem, depende sa trip mo. Pero para sa akin, bagay na bagay sa kanyang disenyo. Pagdating naman sa kanyang taillight, medyo na iba ang design ng taillight nito, pero naka-bulb type pa rin ito, ganun din ang mga signal lights nito. Then meron itong plate light para kitang-kita ang iyong plate number lalo na sa gabi. Then meron itong reflector for added visibility. Pagdating naman sa instrument panel, combination ito ng analog at digital display, kaya madaling maintindihan para sa mga beginner. Sa digital ang fuel indicator at ang kanyang odometer. At isa sa bagong features nito, meron na itong built-in charging port. Bibili ka na lang ng adapter para makapag-charge ka dito. Then dito meron pa itong open pocket, malalim din kaya safe na safe ang ilalagay mo dyan kagaya ng cellphone. Then meron itong hook kaya may paglalagyan ka ng mga gamit mo, meron kang pagsasabitan dito sa harapan. At naka-integrated switch opener na din ito para sa kanyang U-box. Kagaya na rin siya ng Honda Click 125. At meron itong shutter lock kaya safe na safe, hindi ito masusundot. Kaya meron kang peace of mind kapag ipapark mo siya sa labas. Sa mga switches naman nito, dito ang kanyang high beam and low beam switch, busina at ang signal light switch. Sa kabila naman ang kanyang push start at bukod sa kanyang push start, meron pa itong kick start. Kaya dagdag peace of mind din yan para kung sakaling pumalyang iyong push start, mapapaandar mo pa rin gamit ang kick start. At perfect talaga pang araw-araw ang motor na to dahil naka-flat footboard ito. Makakapaglagay ka ng mga gamit mo dito sa harapan. Kaya very practical talaga lalo na kung gagamitin mo pamalengke, pang grocery or pang hanap buhay. Malapad din ang upuan nito kaya komportable ito lalo na sa mahabang biyahe. For your reference, ang height ko ay 5'9" at ang seat height ng motor na to ay 742mm lang. Mababa lang ang seat height nito kaya perfect sa mga short rider like mga 5 flat ang height dahil hindi sila mahihirapang tumukod-tukod sa motor na to. Anyway, very lightweight lang din ito, 90 kilos lang kaya madali lang itong imaniobra. Sakto lang din ang legroom nito para sa kagaya kung medyo mahaba ang binte. Kaya di ba, hindi tumutukod ang tuhod ko, meron pang space at nagagalaw-galaw ko pa ang paa ko. Kaya kung magkasing tangkad tayo, komportable pa rin gamitin ang motor na to. Madali lang din itong i-double stand, very effortless. At sa ilalim ng upuan nito, meron itong 12 liters under seat storage. Makakapaglagay ka na rin ng mga importanteng gamit mo dyan. Pero ang helmet ay hindi kasya dito. Siguro yung mga sobrang liit lang na half-face helmet kasya dyan. Dan dito pa rin ang kanyang tangke at mas lumaki ang kanyang fuel capacity. 4.2 liters na. At napakatipid talaga sa gasolina ng Honda Beat. Subok na subok yan mula pa noon pa. Ang kanyang fuel consumption ay nag-a-average ang 58.2 km per liter. Kaya perfect na perfect talaga ito pang hanap buhay at pang long ride. Pagdating naman sa makina nito, ito ay 110cc, 4-stroke single overhead cam air-cooled, program fuel injected at naka-ESP o Enhanced Smart Power. Ang bore and stroke nito ay 47 by 63.1mm, ang compression ratio ay 10:1
Ang maximum power ay 6.63 kW at 7,500 RPM with a maximum torque of 9.3 Nm at 6,000 RPM. Pagdating sa arangkada at top speed ng motor na to, hindi ka rin mabibitin para sa isang 110cc. At isa sa safety features ng motor na to, meron itong side stand switch na kapag ka nakababa yan, hindi aandar ang makina mo. So ito magandang safety features lalo na sa mga makakalimutin. Mataas din ang ground clearance ito kaya hindi ito sasayad kapag napadaan ka sa mga medyo matataas na humps. 147mm ito kaya perfect na perfect din kahit mapadaan ka sa mga medyo baha na kalsada, hindi ito basta-basta aabutin ng paa mo. Pagdating naman sa gulong, ang sukat ng gulong nito dito sa harapan ay 80x90x14, sa likod naman ay 90x90x14 at ito ay naka-tubeless na. Sa braking system, naka-disc brake sa harapan with single piston caliper. Sa likod naman ay naka-drum brake. At ito ay naka-combi brake na. Ibig sabihin kapag piniga mo yung rear brake, sasabay ng 30% sa harapang breno. Then meron pa itong brake lock para kapag nakahinto ka sa mga paahon or pababang kalsada, hindi ka dadaos-dos. Sa suspension naman, naka-telescopic fork sa harapan at naka-single shock dito sa likuran. Pagdating naman sa presyo nitong Playful variant na ito, ang kanyang SRP ay 71,400 pesos. Pero dito sa Honda Centro Oriental Pulangi Albay, wala pang nakalagay na price. Kasi kakarating lang din ng motor na to. Pero dito sa likod, meron siya nakalagay para sa kanyang down payment. 4,500 pesos lang ang kanyang down payment. At ang magiging monthly installment mo sa 3 years ay 3,465 pesos. So napaka-affordable lang at meron ka ng bagong version ng Honda Beat. At masasabi kong sulit na sulit ang pera mo dito lalo na't napakatipid dito sa gasolina. Kaya kung gagamitin mo pang hanap buhay, talagang hindi ka lugi. At mas pinaganda pang forma, kayang-kayang sumabay sa mga mapupormang scooter na meron tayo ngayon. May mga convenient features pa, kaya okay na okay talaga. Kaya kung nandito ka sa Albay or malapit ka dito, pumunta lamang kayo dito sa Honda Centro Oriental Pulangi Albay para makita ninyo ng aktwal at para makabili kayo. Kaya guys, ano masasabi nyo dito sa bagong Honda Beat version 3 Playful variant na ito? I-comment nyo na lang sa baba ang inyong opinion at kung nagustuhan mo naman ang video nito, just hit like. Kung bago ka lang sa aking YouTube channel, huwag kalimutan mag-subscribe. Click mo na rin ang notification bell para sa mga susunod kong video ay updated ka palagi. Paki-follow na rin ang aking Facebook page at paki-share na rin para mas dumami pa tayo. Yun lang guys, hanggang sa muli, ako sa Rosgo TV. Ride safe always and God bless.